piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ginalawang buhay na pinagpapala ng Diyos upang sa pagsasama ng mag-asawa ay lalong mabigyang daan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kapag-ibig sa isa't isa at sa paglilingkuran. Ang mabuting balitang nagbibigay kahulugan at kahalagahan sa pag-aasawa at pagpapamilya. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis sa kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtatiyaga at nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyong oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit,
hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipunpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. Ang mga Pariseyong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya nilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanglibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating mabuting balita ba ay isang pagpapaliwanag para maliwanagan ang isipan ng mga baalagad tungkol sa kasal o ang mga Pariseyo na nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo, o magkaroon sila ng maraming depensa sa mga kasalanan at kasamaang kanilang ginagawa, lalong-lalo na sa larangan ng pag-aasawa. Sa pagsisimula pa sa ating mabuting balita, ibig nila na siluin si Kristo, hulihin siya kung ano ang kanyang nilalaman ng kanyang isipan, at kung ito ay labag sa kautusan ni Moises, meron silang ipagsasakdal sa ating Panginoong Jesucristo, o kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos, wala naman silang masasabi. At sapagkat umid ang kanilang puso't isipan, ang kanilang mga dila sa mga pahayag ng Diyos, sapagkat malayo ang Diyos sa kanilang kaisipan, malayo ang Diyos, ang Panginoon ay hindi nasa sa kanilang piling. Na ayaw nilang maniwala kay Jesus na ang Diyos at ang si Jesucristo ay hindi magkaiba, upang sabihin Diyos na totoo at tao namang totoo itong ating Panginoong Jesucristo. Pero ito pa rin ang nilalaman ng katanungan ng mga Pariseyo. Pwede bang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? At take note, sasabihin, kahit na sa anong kadahilanan?
At tinanong ng ating Panginoong Kristo, ano sinasabi ni Moises sa kasulatan? At upang ito ipahintulot ni Moises dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ito ba ay larawan ng buhay ng mag-asawang may katigasan ng ulo, pananaw ng mga taong ganito rin ang kanilang tinutunghayan sa pag-aasawa? Ganito rin ba ang mga saloobin ng mga mag-asawa na pagdating ng panahon ay sila ay magtatalo sira at mag-aaway na matindi at upang sabihin sa ganitong okasyon, pwede na silang makapamagiwalay dahil sa katigasan ng kanilang ulo, o sundin ang kalooban ni Jesus na maliwanag na sinasabi sa mabuting balita, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pero bago muna sabihin ni Kristo ang mga bagay na ito nasasaad sa lumang tipan, binabanggit ng ating Panginoong si Jesucristo na nilalang ng Diyos na lalaki at babae, at dahil dito, pag sila'y magsasama, hindi sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Malalim ang kahulugan nito. Kaya nilaka ng babae at lalaki sa malarangan ng pagtutulungan, sapagkat narito ang kanilang buhay bilang mag-asawang pinagsama ng Diyos sa dalawang bagay, pagmamahalan at pananagutan. Napakalagay itong pagmamahalan nito na talagang binigyang magandang larawan na mag-asawa sa tanang kanilang buhay, pagsasama sa buo nilang buhay, at upang dumaloy sa pagmamahalang ito ang kahulugan na sila ay maglilingkuran sa isa't isa sa hirap at ginawa, sa sakit man at karamdaman, at napakalagang susunod na mga pahayag hanggang sa wakas ng buhay, till death do us part. Kaya, una, titinang maigi ng mga papasok sa ganitong larangan ng pag-aasawa ang nilalaman ng diwa ng pag-ibig, na hindi ito pangsamantala, na hindi ito nakaukol kung mabuti ang maganda ang kanilang pagsasama, at ito'y mawawala kapag may alitan na lamang at hindi nagiging magatagumpay ika nga ng kanilang pag-aasawa. Bakit? Kulang pa sa patang ng mamahalan ay mayroong pananagutan sa isa't isa. Kaya nawawala ang pananagutan ng mag-asawa o ng isa sa naasawa, at ito ang nagiging dahilan kung bakit nagiging matabang ang kanilang pagsasama sa isa't isa, at nagiging dahilan ng talagang may talikuran na sila at walang pakialaman, sapagkat hindi dumadaloy na malaya sa puso't isipan ang kanilang paglilingkuran sa isa't isa, kaakibat ng pagmamahal. Nababaling ang diwa ng pagmamahal sa ibinibigay na makasanglibutang ito, pero hindi ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na pinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Pag-ibig na nakaugnay sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, lalong-lalo na ang pag-ibig na nakaugnay bago umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan sa piling ng Diyos Ama upang lumuklok sa kanan ng Diyos Ama, sa ipinahayag ni Kristong, mag-ibigan kayo tulad ng aking pag-ibig sa inyo. Hinubog ang mga alagad sa larangan ng pag-ibig ng buong buhay nila, nakasama nila si Jesus, at ito ang kanilang iniisa-isang unawaing muli, sapagkat na nagiging batayan nito si Kristo ay nagpakasakit, siya namatay sa krus, siya ay muling nabuhay, at sa pamamagitan nitong larawan ng muling pagkabuhay ni Kristo, isasalang-alang nila kung ano ang kahulugan ng mga salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. At bukod tangi na ipinapahayag sa gantong larawan kung paano si Kristo ay naglingkod sa tao. Ang paglilingkod na ito ay nagiging makadiyos. Ang paglilingkod na ito ay nagiging makalangit, at punong-puno ito ng pagpapala ng Diyos.
Kaya ang pinagsama ng Diyos, babae at lalaki, na pinagdugtong ang kanilang buhay sa dakilang pagmamahalan na nakabatay ito sa pag-ibig ni Kristo sa tao at na nagagaling sa pag-ibig ng Diyos, at upang sa buong buhay ni Kristo itinalaga ang kanyang sarili para hubugin ang larawan ng pag-ibig na ito para sa mga mata, pangunawa at kalakaran sa buhay ng kanyang mga alagad. Kaya ibig sabihin, madalas nababaling daw ang pag-ibig na ito kung ano yung dinidikta ng lipunan, na madalas ito'y makasalanan at labag sa kalooban ng Diyos. Upang sabihin, ay pag-ibig kuno yan. Hindi ito ang tunay na larangan ng pag-ibig. Kaya nababaling ang mga tao sa iba't ibang uri ng pag-ibig, ika nga, sapagkat madalas naiimpluwensya sila sa maling panukala ng pag-ibig ng ating lipunan at ng ating makasanglibutan. Pero kung talagang titignan mo sa larangan ng naging pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, sa larangan ng kanyang salita at gawa, nagiging lalong makahulugan ang buhay sa larangan ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Heto ngayon ating pagdiriwang ba na misa, ito ang larawan na dakilang pag-ibig ng Diyos at napakahalaga kapag tayo dumudulog sa banal na misa. Nakikita natin sa aral ng mabuting balita ang pinanununtunan ng ating Panginoong na dapat ito ang salang-alang ng mga tao. At nakikita natin kung ano yung panuntunan sa buhay para masaayos ang bagay na tila may kaguluhang ibinibigay na makasanglibutang ito. Kaya maliwanagan ang isipan ng mga tao, lalo-lalo na itong pinapahayag sa mabuting balita at talagang pinanununtunan ng Diyos ang buhay ng mag-asawa na pinapahayag sa mabuting balita, at uulit-ulitin pa rin natin ang napakalagang mensahe ng ating Panginoon Kristo. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Amen. Halina mga kapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang lalo natin pagtibayin ang halaga at kahulugan ng pag-ibig. At kung sa mag-asawa ito'y pinapahayag, pinakikita ng Diyos ang kahulugan ng pagkakaisa ng buhay at larangan ng pananampalataya upang panindigan ang ibig sabihin ng pag-ibig na dumadaloy ang pananagutan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway maging totoo sa kanyang pagtatanggol sa integridad ng sakramento ng kasal at ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpasa ng mga batas at panuntunan na nagtatatag ng pamilya at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Sa mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya ng paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta at pangunawa mula sa mga komunidad at kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Sa mga pamilya naway magbigay ng inspirasyon sa kanilang pamumuhay bilang komunidad ang mga ehemplo ni Maria at Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang ating mga yumaong mga kamag-anak at mga kaibigan naway makakita ng kasiyahan sa kapayapaan ng walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang lahat ng ating ibig na makamit sa Diyos, na nagagaling sa Diyos, sa kanyang mapagpalang pag-aaruga at pagkalinga. Nababatid ng Diyos nilalaman ating puso't isipan. Nakikita niya kung ano ang ating mga kabiguan, hirap at pasakit, pagkabalisa sa araw-araw.
na ipapahayag natin ngayon sa dakilang pag-ibig ng Diyos na bubuklod ang magsing-ibig sa larangan ng pagmamahal na itinatangila sa isa't isa sa pagtutulungan at ang mahalaga rito ay ang pagmamahalan. Kaya mapakilooban mo kami ng lahat ng pangunawa sa larangan ng pag-ibig. Bigyan mo po kami ng pinanunutunan at panuntunan kung ano ang dapat naming ganapin sa buhay na ito. Kung lumalabas kung ano ang aming mga pananagutan sa buhay na ito at magbibigay halaga sa larangan na matuwid na pamumuhay. Kaya ang lahat na itong aming mga kahilingan pinapahayag namin ay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula. Ayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay. Tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinabibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ay nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, uspos ng luwalhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan, dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, naming Santo Papa, si Onesto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagmamahalan at paglilingkuran ng siyang pinapahayag ni Kristo upang maging landasin ng buhay, lalong-lalo na sa mga mag-asawa at pamilya. Bigyan natin ng daan ang Ama namin bilang pagpapahayag ni Kristo, patuloy tayo nawang makapanalangin. Ama namin, sumasalangit ka.
At ianya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo, mga kapanali. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Padre Pio. Mahal na Padre Pio, tumatawag ako sa iyo ngayon kasama ng maraming nagmamahal at namimintuho sa iyo. Alang-alang sa mga sugat na iyong tiniis ng maraming taon bilang pakikiisa sa pagpapakasakit ni Jesus, naging kalugod-lugod ka sa Panginoon at tinawag ka upang mapabilang sa kasamahan ng mga banal. Naniniwala akong dinidinig ng Panginoon ang iyong pagtawag para sa mga humihingi ng paggaling at pinatatawad din niya ang iyong mga pinatawad. Ang paggaling ng mga may sakit ang katibayan na hindi ka binibigo ng Panginoon. Sumasamo ako sa iyo na tulungan akong ilapit sa Diyos ang aking kahilingan. Huwag mo sana akong pabayaan at pagpalain mo ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Amen. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarabanalang sakramento at ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin at sa bandang huli ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating gawaing banal na misa.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at manakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alag ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestatisti Omne eis. delectamentum in sea ventem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenes corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum.
Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.